pulong sa Ginoo. Amen. Amot lang kung kadungog mo atong kanta nga Tell Your Heart to Beat Again. No? Kasi nakadungog anang kanta, ha? No? Daga nakadungog ana. Tell your heart. Di lang kumukanta kayo. Basig madisgrasya tane. Tell your heart to beat again. Kung ako masayo, true story ni nga si Mrs. Robinson adunay open heart surgery, no? O during sa operation set intact na ang mga wiring sa iyang mga area sa iyang heart, no? Dayon giplastar na dito during sa operation. And according sa mga surgeon, siya nga everything is placed intact perfectly. Ang problem is wala na nagbit. Wala ning balik, no? Pag abot sa direct connection na gipangkuha na ang mga temporary hold nga dagan sa iyang mga dugo, wala nagbit ang iyang heart. And ang gihimo sa surgeon, niluhod siya, dayon iyang gihunghungan ang pasyente, no? Kay ang heart rate nagaana na. Gamay ra kayo, wala ning pitik. Giingnan niya nga, "Ma'am," iyon siya, "gihimo na nako ang pinaka the best nga operation sa heart surgery, sa issue sa imong heart." Ingon siya, "But it's your time. Tell your heart to beat again." Muna ang iyang word sa mong pasyente. And gihunghong niya na sa dalunggan. And taod-taod, no? Ang heartbeat na revive ning balik lang sa iyang kaugalingon, no? Tit, 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 no? So, na-revive ang heart ni Ma'am Robinson. So, katong nga singer, during gikanta niya to, matud pa niya, it was inspired by a true story. No? Nga naagiday tay part, ang Ginoo gihimo niya iyang part, dayon na po tay part. Nga kung moabot ang panahon nga maluyan na ta sa pagpangalagad, moabot ang panahon, muuga na atong pag-alagad sa Ginoo. Kay tanan man kita, subject man ta sa familiarity, sa mga distraction, diversion, opposition, problems. Maabot gid ang time nga ang atong love sa Ginoo mo aksyon nagkahupas. Mo aksyon nagkawala ang atong kagana. I do believe this message, it's time for us to tell ourselves, no? Tell your heart to beat again. Okay? So, ang title ng message is Revive Your Fire for God. Ang fire for God sa Latin phrase is ignis pro Deo, no? Kanang ignis pro Deo, it means fire for God, no? Muna ang yang Latin phrase. 2 Corinthians chapter 11 verse 3, okay? Since we are facing nata sa age of deception. Okay, 2 Corinthians chapter 11 verse 3. Dunganon itong basa. Ready, begin. But I am afraid, just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Okay, let's pray. We will invite you, God Lord, in this place tonight to revive our heart once again. Lord, convict us in Jesus' name. Amen. So si Paul concerned sa church. Iyang giingnan ang Corinthian church. Ingon siya na hadlok ko. Ako nagatuo, tanang nagdumala sa iglesia, ang atong pastor, uban pa, na sila'y concern. Ang ilang concern, ingon siya, just as Eve was deceived. Kung giunsa pag-ilad si Eva, pinaagi sa linlang sa bitin. Matud pa niya, your minds, ang ato daw mind, may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Kanang word,
sincere, pure devotion to Christ, nagahisgot na siya og fire for God. Matud pa, I am afraid that your ignis prodeo, no? Nahadlo ko nga ang imong pure devotion, ang sincerity, ang commitment, ang love, ang fire in love with God, basin ma-deceive. Sa New Testament, 8 times gibalik-balik nga warning, do not be deceived. Sa dagan area, ang pulong sa Ginoo nagaingon, do not be deceived. Kay kitang tanan subject sa deception. Kabaluta nga ang deception is the most effective tool ni Satanas. Wa siya laing bag-o nga tricks. Wala siya nag-upgrade ever since. Pinaka-effective nga stroke ni Satanas para ta mailad. Para ta mawala. Ingon si Paul, mawala ang pure devotion to Christ. Because this time, our pure devotion to Christ has been misplaced. Wala na pure devotion to Christ. Before nagsugod ganina, gamay na lang ang nagsayo para makaampo. Ang atong church nagapractice daily prayer. Sa mga dili mag-pray, desire it from your heart. I-desire sa imong heart. At least, Sunday night o Wednesday night, naagita earlier. At least 30 minutes or 1 hour before nga makahimo tag time to talk to God. Okay? Make it your ambition, matod pa ni Paul. Make it your goal. Kay kung dili ta na i-goal, dili ta na tinguhaon, madisib ta ug mawala ta sa gitawag natog ignis prodeo. Mawala ang atong fire for God. Ang atong heartbeat manghigala is dying, especially sa age of deception. Ang uban wala karon, mas ma-enjoy pa sila sa gadgets. Okay? Daghang kayong na-slave ni ini. Eg mao na ang concern ni Paul kay pwede tang mailad. Kabalo ka ng word deceive, meaning ana to believe, to be true. Imong gituuhan nga mauna gyud na. Imo nang i-fight, imo nang i-insist, imo nang paningkamutan kay imong gituuhan nga mauna gyud na. Mo nang gitawag deceive. Deception. Nakadiri sa church, nagsimba ka, nagampo ka, dayon wala di kagatites, naghuna-huna ka, everything is well, wa ka kahibalo, you are being deceived. Faithful ka, every Sunday, naa ka, pero dili ka ka-forgive, but still, naa ka. That is the work of deception. Abi ni mo sa mata sa Ginoo, okay ra to. Pero ang tawag ana, deception. Limbong, ilad. So siyempre, nagpadayon ka, kaya nagtugog ka nga okay ra to. Okay? Nagtugog ka nga okay ra to. Okay? Unang punto, manghigala, itong lantawon, our attention to God is under attack. Okay? Ang atong attention, ang sincere and pure devotion to Christ, wala na. Dito may manghigala sa Bohol, na ay gitawag dito manghigala nga Tarsier. Wala na mo nakitaan aktual kay naabtan may ugbagyo. Matod pa nila, ang Tarsier is endangered. Ang Philippine Eagle, gitawag siya pag-asa, kay matod pa, endangered, talagsaon, lisod na pangitaon. Karong panahon na, ang genuine Christian,
ang true disciple, endangered na pud. Lisod na kayo pangitaon. Lisod na kayo i-identify. Matod pa ni Paul, our pure devotion to Christ has been replaced. Replaced. So meaning, nakadiri sa church, nag-attend ka, nakay-Bible, you pray, pero wala na gyud ang ignis pro Deo. Kabalota sa Ephesus Church sa Revelation chapter 2. Nga ingon ang Ginoo, one thing, yun siya, usa ka butang akong ikasulti sa imo, nawala na ang imuhang ignis pro Deo. Nawala na ang imuhang first love. Okay? Nawala na. Why? Because of deception. Okay? Ingna imong katapad, deception. Ingna imong wala, deception. Okay? So, there are times, ang imong gibati, kay gibati man imo, pero sukwahi sa pulong sa Ginoo, imong i-fight. Bisag sukwahi sa pulong sa Ginoo, maminaw ka sa imong gibati kaysa pulong sa Ginoo. Ang tawag ana deception. Okay? Ang imong feeling tama, sa imong hunahuna tama, pero opposite sa word of God, pero imong i-fight. Pag imo na ganing i-fight, ang tawag ana deception. Meaning sa deception, to believe to be true. Why is that? Because our attention to God is under attack. Ang atong gitawag na to sincerity and devotion, gipaningkamutan ni Satanas nga mawala ang atong attention. Napansin ba ninyo nga mas taas tag-oras sa cellphone kaysa prayer? Di ba? Kamo mismo, nakapansin ba mo? And yet, gibuhat na to. Ang tawag ana, deception. Okay? Kabaluta. Kabaluta ana. Okay? Ang uban sa tuadri, Domingo ragyod sa buntag musimba. Di na mo balik og Sunday night, di na mo papalit og Wednesday night. Pero naa sila exact reason. Pero ang tinuod sa Wednesday night, galantaw ra sila og cellphone. Pero and yet, malain sila magbuot baday mo. Ila nang i-fight. Kay ila man ang i-fight, ang tawag ana deception. Okay. Nakuha ba na to? Okay, the only gateway of the spirit to the body is the mind. Okay? The only gateway, the only entrance, the only access of the spirit to the body is the mind. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Kita ninyo, with all your mind. So ang atong mind mas higala is must have a special attention. Dapat natay gitawag attention for God. Pero gitawag na pero karon atong attention na sa Ginoo, paggawas na to ugma, giatake na ang atong attention diha sa Ginoo. Ikaduha atong lantawon, our priority to God is under attack. Okay? Ang atong priority mga higala is giatake na. Wala na ang tinuod nato nga priority diha sa Ginoo. Meaning sa priority, establishing the most important thing. Munang gitawag priority. Meaning primary focus. Meaning placing in order of importance. Okay? Gihatagan nimo una og dakong pagtagad. Ang ubang meaning sa priority is placing highest value and worth. Okay? So, according sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow. Gipakita diri sa word ni Jesus Christ, the principle of first, matud pa, what is the thing that you give value nga pinakauna sa imong life? Kay karong panahona, ang tinuod nato nga priority is giatake na. Na sidetrack na ta
sa mga nagagilak-gilak niining kalibutana. 2 Chronicles chapter 16 verse 9, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong in behalf to those whose heart is loyal to Him." Meaning sa loyal manghigala, bisag unsaon ni mo na makalamiti man na ang iyang loyalty na agyod sa Ginoo. So, ang mata sa Ginoo nagasuroy-suroy dinhi. To and fro, nagasuroy-suroy. Dili tanan nga naa dinhi manghigala na heart, na ignis for Deo, for God. Dili tanan. Wa ta kahibalo. Ang Ginoo ray nakahibalo. 1 Peter chapter 3 verse 12. "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against to those who do evil." So, ang mata sa Ginoo nakafocus daw to those on the righteous. Naay tinguha sa pagpanginabuhing matarong. Subot pasabot, nagsuri-suroy diri ang Ginoo, pero naa siya word. He is against to those who do evil. Naay mga tao diri karon, slaves sa pornography. Ang Ginoo nagsuri-suroy diri. Kabalo ang Ginoo kinsay iyaha diri. Sometimes we desire for God, we desire for blessing, we desire for success, pero wa kita nag-desire unsaon pag-undang sa atong sala. Wala nakita sa Ginoo ang imong hunger. Wa nakita sa Ginoo ang imong desire nga, Lord, gikapoy nako aning sala ani. Sige tag-desire nga panalanginan ta sa Ginoo, pero never napansin sa Ginoo. Mo nagingon diri, the eyes of the Lord are on the righteous. Meaning, God sees everything, but He never focus anyone. Ang focus sa Ginoo, to those who are righteous. Pwede kang nakita sa Ginoo, pero wa kanya gitutukan. Kay ang Ginoo, nakatutok lang. Kanang word nga focus mga meaning ana, special attention. Ang pangutana, naabay special attention ang Ginoo sa imuha karon. Ikaw mismo nakabaluan na. Hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, ang Biblia nagaingon, "Busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi, ayaw kamo pagkinabuhi sa mga wala makasabot, kundili pagkinabuhi kamo isip mga tao nga nakasabot sa kabubuton sa Dios." Dungano na itong basa ang verse 16. Ready, begin. "Ayaw ninyo usiki ang inyong panahon, kundili gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo tungod kay dautan kini nga adlaw." Ang atong time, ang atong priority makita sa atuang time. Kung unsa ang time nga imong gigahin sa Ginoo, mao na siya ang currency sa life. Ang kwarta, ang currency niya manggigala sa ekonomiya. Pero ang currency sa life is time. What controls your time, controls your life. Ang imong time nga magahin sa Ginoo, in 1 week, 2 hours lang ang imong mahatag. It shows your priority. Malate pa jud ka, 1 hour na lang in 1 week. Matulog pagyug ka, 30 minutes na lang imong mahatag sa Ginoo. Sa isa ka semana, pero pasilpo na. Palaaga sa mall, our priority is under attack. Ang atong attention ug atong priority, deceive. Giilad ta to believe to be true. Abi nato. So makita nato manghigala ang pulong sa Ginoo nag-advise, be careful how you live. Kay ang atong time nagapakita kinsa ang atuang priority. Muna ang pulong sa Ginoo nag-advise, but seek first. Inaim katapad, seek first. Manghigala, unahon gid nato ang Ginoo sa tong life. Hallelujah. Maulaw ta.
maulaw ta sa Ginoo. Kung tagaan man tag 3 days to live, kung mingon ang doktor sa imo, you only have 3 days to live. Unsa ka ang major adjustment nga imong buhaton? Unsa ka nga adjustment? Naami sa usa ka hotel nya pagkahuman na ay palabas dito nga ang title si kisa ganito? Unsa itong title ato? Katong time niya gitagaan siya time nga murag na Ginoo ba niya katabang. Unsa itong title ato mi? Rewind, oh? Rewind, no? Ang bida kay si Marian Rivera, Ding Dong Dantes. Sorry ha, wata na upgrade ano yung mga artista, no? Nya gitagaan siya kanang chance to live. Gitagaan siya space ang iyang gihimo, giadto niya ang papa na ngay sa pasaylo, nya gitagaan niya time iyang mga anak. No? Mo gid napansin ako. Kasagaran ka ng naay mga dying situation, labi nagtigulang na kaayo niya ang lawas sa pikihon na. Ang pinakadako nga adjustment nga ilang time mahatag Ginoo gyud. No? So karon kay okay pamanta. Matud pa sa teenage na kay gitawag nga energy, na kay time, pero wa kay money. Pag-abot nimo sa working age, na kay money, na kay energy, pero wa kay time. Pero pag-abot nimo sa old age, na kay money, na kay time, pero wa na kay energy. Gatuyok-tuyok lang ba? Luya na ka. Tapuson ta ni ikatulo, remove the idols in your heart. Nganong nahisgutan taning idols? Kay sa word deception, somebody nga nag-replace sa sulod sa atong heart. Nawala ang ato ang fire for God because there is an idol inside your heart. Okay? Ang secular idolatry, okay? Matud pa, lisod kayo i-identify. No? Kabaluta, 3 types of idolatry. Pagan idolatry, sayon kayo i-identify. No? Mga statwa, ribulto, picture, mga bato, muna pagan idolatry. Naputay gitawag spiritual idolatry, naputay secular idolatry. Ang secular idolatry is where you place your ultimate trust and hope. Muna gitawag og secular idolatry. I-remove. Tungod manghigala ang atong attention, ang atong priority, giatak na. One reason, because somebody has been replaced inside your heart. Mao ni siya ang gitawag natug modern day idolatry. Idolatry means, idolatry is the worship of something or someone other than God as though it were God. Ang meaning sa idolatry is the worship of something or someone gawa sa Ginoo. Okay? So, makita nato mangigala, mo ni siya ang quiet gods in our hearts. No? Hilom lang na siya. Na ang kadiri, pero nailahi nga Ginoo sa sulod sa imong heart. Mo ginang gitawag deception. Ingna imong katapad, deception. Okay? Na kadiri ha? Nag-worship ka ha? Pero na ay quiet gods inside your heart. Okay? So, 1 Corinthians chapter 10, warning ni Paul. Okay? Una, ingon siya diri sa verse 6, kadtong mga hitabo kanila is a warning kanato karon nga dili kita magtinguha sa pagbuhat og dautan sama sa ilang gibuhat, ayaw kamo pagsunod sa gihimo sa uban kanila nga nagsimba sa mga Diyos. Okay? Di gusto sa Ginoo ni. Ingon diri sa verse 7, kay sumala sa kasulatan ang mga tao nagkumbira, nag-inom, na nagsayaw sa ilang pagsimba sa Diyos.
Verse 11. Kining tanan na hitabo aron masayra nato nga wala kadto ikalipay sa Dios. Di gid malipay ang Ginoo na. O gisulat kadto sa mga panghitabo aron nga pagpasidaan ka nato nga nagakinabuhi sa panahon nga hapit na gayud moabot ang katapusan. Ingna im katapad, hapit na moabot ang katapusan. Ayun na paglangay-langay. Pagminyo na. Panguyab na. Kung naakay trabaho, kay hapit na ang katapusan. Paggamit na mo, kay hapit na ang katapusan. Okay? So, ingon diri sa verse 14, dunganon itong basa ang verse 14, ready begin. Busa mga hinigugma ko, ayaw gayod kamo pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Napay mas guwapo diri nga verse. 1 Corinthians, sumana tagbasa na ganina. 1 John 5:21. Dirita sa NLT nga version. Kay sa King James Version, dear children, keep yourselves from idols. Guwapo kayo ang NLT version. 1 John 5:21. Dunganon na tagbasa, ready begin. Dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart. Gupuha sa verse. Oy. Okay? Ingon diri ha. Keep away from anything that might take God's place in your heart. Bantayi kung unsay makapuli sa Ginoo sa imong heart. Okay? Ang deception no, wa ta kay balo ba? Mao na ninipuli sa imong heart. Pero wa ka ka-feel ana. Mao ginang gitawag og deception. Ina ang katapad, deception. So matud pa sa pulong sa Ginoo, anything that might take God's place in your heart. Atong palawman ning word idolatry. Okay, lantawon na to ang lahi pa nga meaning sa idolatry. Idolatry is the value that you give to a thing more than God. So, nahimo siyang idols sa imong heart because of the value. Kanang word nga value, gihatagan nimo taas nga atensyon, importansya, ug pagtagad. Sakto gyud si Paul, nahadlok gyud siya nga mawala ang pure devotion. Okay? Another, ingon sa diri, whatever you give higher value more than God becomes your idol. Klaro ba? Pag imong hatagag taas nga pagtagad, taas nga panahon, no? Example na to, cellphone. Ang cellphone, maayo man. No? Di natin kinahanglan magpahibalo dito, teksan lang nimo. Makatabang ang cellphone. Pero pag ang value mas taas kaysa Ginoo, then it becomes an idol. Magbilar ka, wa kay tulog. Di nakakasimba, di kaka-attend og Sunday school kay Sabado sa gabi nahurot imong oras diri sa Netflix. So nahimo na siya karong substitute ang imong ignis pro Deo. Meaning the fire for God has been replaced. Nawala na. Kay naghatag kag higher value. So kung na kay cellphone, well and good. Pero dapat dili siya mo overtake sa value nga imong ihatag sa Ginoo. Ang uban sa tuwa diri mag-basketball og Domingo. Ang basketball maayo man, but anything nga mahatagan nimo value. Okay? So, unsa man na imong gihimo trabaho, ang trabaho maayo man. Ang trabaho maayo. Pero kung ang imong trabaho mahatagan nimo higher value, ang kwarta makatabang sa tuwa. Pero ginatudluan ta nga mohatag para dili na to mahatagag taas nga value ang kwarta more than God. Money is one of the powerful thing on earth next to God. Mao na ang kwarta.
Mauna, siya lang ang competitor sa Ginoo. Wala siya, no one can serve God and the devil. Wala. Sa Matthew 6:24, gi-compare sa Ginoo ang iyang self, dili sa yawa. Ingon siya, money. Okay? So because of money, na-deceive ta. Sige, tagbalik-balik sa church, pero ang imong pagpangitag kwarta, pagtigom og kwarta, pagdinalo sa kwarta, becomes an idol in the heart. Okay? So, it is replacing God as priority in your life with anything or anyone. Mga higala, karong gabi una, matud pa sa maong surgeon, gistoryahan niya ang pasyente. Yan siya, Mrs. Robinson, gihimo na ko ang tanan, place intact ang surgery. Gisirado na nako, gitahian nako ang imuhang operation. Pero iyang giingnan sa iyang dalunggan, tell your heart to beat again. Mangigala, basin na ay idols sa imong heart, remove it now. And tell your heart to beat again. Hapit na ang atong conference. It's high time. High time ang higala nga ma-involved ta. Dili ta makontento ang higala nga mosimbalag Domingo. Upgrade po tagamay pag night time. Paningkamot po mo og Sunday night. No? Paningkamot po mo Wednesday night. Tanawa atong Wednesday night, oh. No? Amot kaabot batag 200. No? Pero pag Sunday, perting punuan na to. No? Kung ang Ginoo mangitag timbangan, kung mangita ang Ginoo timbangan, dili biya Domingos buntag. Ang kriminal mo simba, ang immoral mo simba, ang idolater mo simba. Pag Domingo, automatic na. Dili na siya reference sa Ginoo. Pag ang Ginoo mangitag mga na sincere and pure devotion to Christ, Wednesday night. Kabalo ko kapoy mo. Kabalo ko bugat sa sakay, sa pamasahe. No? Bisan pag unsa na kabugat, kung kabalo ka, pila ang value, di ka kabatig kapoy. Kung kabalo ka, pila ang value. Kung pabitbiton ta ka sa kung bag, magyaw-yaw siguro ka. Pero kung ingnon ta ka na ay 500 million diya sa bag, masig makaingon kag bahalag bugat, pastor, pasaanon gyud ako ni. No? Bahalag bugat. Nganong malipay ka nga mubit-bit bisag bugat, kay kabalo ka pilay value sa imong gipasaan. Bugat mo balik og Wednesday. Pero kung kabalo ka pilay value, ang Wednesday manghigala ikalipay nimo. Dili ka kapuyon, bahalag na magduka-duka ka diya, pero naning kamot ka. Kay imong i-remove ang idol sa imong heart ug imong i-revive. Ignes Prodeo, revive your heart for God. Palakpakan na to, tubuhin nga Diyos. Amen. Sa last verse, akong i-share, Proverbs 5:21. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He examine all His ways. Sa akong pagbulag-bulag ron, gina-examine sa ginaimong heart karon. Unsa imong response nini nga message? Are you ready to tell your heart, Lord, revive my faith once again? Naba na nga desire, napa ba na desire, Lord, revive my heart once again. Unsa ingon ni David, bless the Lord, O my soul. Ayaw kalimti ang Ginoo nga nagluwas, nagpanalangin kanimo. Na-repair ang atong kinabuhi, guba atong kinabuhi, pero karon na-rearrange ta dinhi atong mga anak na diri tungod sa kaayo sa Ginoo. Hallelujah. Palakpakan nato tuboy nga Dios. Idugo nato itong mga ulo. Thank you, Lord, for the power of your words. Thank you for your love. In Jesus' name. Samtang gaduko tanang ulo, ako nagato. Mga Kristohan untang tanan dinhi karong gabi una. Kabalo ka sa issue sa imong heart. Nawala na ang fire for God. Nawala ng excitement. Nawala na ang gitawag na itong kahinamon, hunger for God. Manghigala ang unang pangutana imong kaugalingon.
is your attention under attack? Asa na nakatutok imong time? Asa nakatutok ang imong huna-huna? Ang imong mind, naa pa ba ang Ginoo sa imong mind? Hunaan pa ba nimo ang Ginoo? Mahigala karong gabi na. I do believe. Istorya ka sa Ginoo karon. This is your chance. This is your time. This is your night. Ingna ang Ginoo diri sa altar. Lord, revive my love to you once again. Tell your heart to beat again. Manindog da. Mangita tagdapit diri sa altar.